Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor at bago ako bumati at magpasalamat sa inyo lahat ay gusto ko lamang basahin ang katanungan ni June Canilao. Ang sabi niya ay magandang araw po Sir Elmer. Tanong ko lang po sana kung safe po ba maglagay ng compensator o muzzle brake sa 1911 45 ACP kasi may nakita po ako sa YouTube na naglagay sila ng compensator sa 1911 nung ipinutok biglang tumalsik at kumalas sa baril. Maraming salamat po and God bless you. Okay, bago natin yung sagutin ay pinapauna ko lamang sa inyo na wala tayo ngayon ditong 1911, baka tayo mabas. Pero pipilitin kong ipaliwanag sa inyo yan kahit wala tayong model ng 1911. Okay, gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pag-share at pagla-like ng mga videos dahil kayo ay nakatulong para lumago ang ating mga subscribers. At maraming salamat din do sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo ay nakatulong naman sa ating revenues na kung saan ang kinikita ng ating YouTube channel ay ibinibigay natin sa 6 na estudyante nating mga beneficiaries na mga anak ng single parent. At maraming salamat din, lalo tigito sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan, anak ko yan. Walang ibinibintang baril. At yan po ay aking tresorera. Ang mga pinadala po ninyo dyan ay nakatulong naman sa mga pambaon ng mga ating mga estudyante na mga anak na single parent. At maraming salamat naman doon sa mga nagpadala sa ating premiere video sa pangunguna ni Noli Pizza America ng Virginia, USA. At malaking tulong yung ibinigay mo dahil nakabili tayo ng isang eyeglasses na isang bata at yung 6 na mga bata ay naibili natin ng mga school supplies nitong nakaraang enrollment. Kaya maraming salamat sa inyo. Gayon din kay Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Ang Panginoon na lang ang bahalang gumanti sa inyong mga kabutihan. Okay, so pumunta na tayo sa sa katanungan ni June Canilo. Magandang araw po Sir Elmer. Tanong ko lang po sana kung safe po ba maglagay ng compensator or muzzle brake sa 1911 45 ACP kasi nakita ko po sa YouTube na naglagay sila ng compensator sa 1911 kung ipinutok biglang tumalsik or kumalas baril. Maraming salamat po and God bless. Okay, una sa lahat, hindi ko napanood yung video na sinasabi mo at hindi ko rin alam kung ano ang pagkagawa ng compensator nila. So ako bilang isang gumagawa ng compensator ay ituturo ko sa inyo kung ano ang mga kung paano inilalagay ang compensator. Ito ay hindi 1911 ha. Ito hindi ito 1911. Merong mga compensator na nakadugtong na doon sa kanilang barrel bushing kasi ang mga 1911 may barrel bushing dito. Yan. Ito naman ay hindi naman ito 1911, pero parang ganito din 'yon, may barrel bushing dito. Kasi ito ay ganito ha. Papaliwanag ko lang sa inyo. Ganito ito, halimbawa nakakabit yung kanyang dito. Yan, halimbawa yung kanyang barrel, example lang ha. Halimbawa ito ay 1911. Pagkatapos, yung kanyang barrel bushing ay ginawa ng compensator. Dito na niya idinugtong. So nagfabricate. So ito ay hindi ko pwedeng ipakita sa YouTube dahil bawal itong ipakita sa YouTube yung actual na paggagawa. Pero i-demonstrate ko lamang sa inyo for educational purposes. So yung compensator niya ay ito na mismo yung compensator niya, nandito na. May mga ganong compensator, hindi ko sinasabing yun yung compensator na pinanood mo. So, dyan na nakalagay yan, doon sa bushing na niya. So, yung bushing niya, halimbawa ito na, nakalagay na dyan, ay, yan na yung compensator niya. At, ang nangyayari dyan, yung barrel ay pumapasok doon sa pumapasok doon sa loob ng compensator. Pumapasok yan pag pumutok kasi yung slide niyan pag umatras ganyan ang nangyayari. So ang nangyayari diyan, minsan itong barrel dahil ito pagka umatras na ay itong barrel
ay pumapasok doon sa loob ng compensator. Pag ito ay sumabit sa loob ng compensator, itong barrel na to, yun ay posibleng tumalsik talaga yung ano, tumalsik yung compensator kasi sumabit dito eh. Sumabit dito sa ano na to. Dito sa barrel na ito kasi pag pumutok yan ay pumapasok yan doon. At saka itong mga ganitong compensator ay napakaliit ng ano effect. Dahil nga malaki ang butas. Malaki ang butas. Hindi kamukha ng mga compensator na nasa dulo ng barrel nakalagay. Ayun ay maliliit ang butas nun. Maliliit ang butas kasi lamang yung bala. So ito, malaki ang butas ng compensator na yun. So mahina ang effect nun. Kahit pa yun ay malaki mahaba. So yun ang isa. At ang isa pa ay pwedeng maputol. Maputol yun. Kamukha nito naputol oh. Naputol na ito, naputol. Yan oh, kamukha nito naputol. Wala pang compensator ngayon, naputol. At ang isa pa, di ba yung slide nun ay may groove sa loob? May groove na kung saan ay maliit lang ang lock nun eh. Parang maliit na kunti lang, maliit. Masisira yung, huwag kayong magpagawa ng ganun. Sabihin ko sa inyo, hindi maganda yon. Dahil karanasan ko ito. Yung groove na sa loob na yon, hindi bali kung ang masisira yung kuntil nung ano, nung inyong barrel bushing. Kung yun ang masira. Pero pag ang nasira yung kanal sa loob ng inyong barrel, ng inyong slide, may kanal yun, ay mahirap pong ma-repair yun. Dadaan kayo sa machine shop. So mahirap i-repair yun. Kaya hindi ko na-advise yung ganun. Kasi kung hindi man tumalsik yan, luluag yan sa katagalan ng putok, luluag. So yun ang isa kong advice dyan. So ano ba yung mga klase ng magagandang compensator? Ito yung mga ginawa kong compensator. Ang sa mga sa mga Glock, may mga nabibili na talagang ready-made na compensator na kung saan ay extended yung barrel na pwede mong lagyan ng compensator. Meron na sa Glock niyan. May nabibili na pating ready-made sa Glock. Okay? So sa mga 1911, may nabibili rin na wala tayong 1911 na. Ang kagandahan dito sa mga Beretta at saka dito sa mga Beretta at saka Taurus, extended na yung barrel. Patitredan mo na lang yan, kamukha nito. Ito, maliit na compensator. Ito yung sample lang ito sample na inilalagay dyan. Ito yung mga matitibay na hindi basta-basta yan tumatalsik kasi nakatread nga yan eh. Yan, nakatread yan. At pwede mo yang higpitan. Okay? Ayan o. Yan. So, ayan. Ang butas nito ay dito sa gilid. Yan. At, siyempre, nasa design yan, mayroong mahaba niyan. Okay, ito, ginawa ko lang maliit dahil ginawa ko itong hybrid. Ayan, yung hybrid na yan. So, yan. Ito'y gawa ko lamang. Pero, bawal ito ipakita ang paggagawa nito sa ano. Ito ay yung mga ginagawa lamang nila. So, yan. Ito yung mga matitibay na compensator. Yung makakabili kayo ng barrel. Sa mga 1911, meron ng barrel na nabibili. O merong gumagawa ng mga gunsmith ng bagong barrel. Okay. Meron din namang kamukha ko naman, ang ginagawa ko naman, kung standard barrel naman, ay tinatanggal ko na itong bushing. Sandali. Tinatanggal ko na itong bushing at ginagawa ko ng yung barrel naman niya ay ginagawa ng bull barrel. Wala na ito. Bull barrel na ito. So yung iniisliban ito. At ang kadugtong na nung islib na yon ay compensator na. So naka-slip ito dito, kumbaga nakasulpot dito ng force tight ang tawag ng mga machinist. Force tight. At ako naman, ang ginagawa ko naman, maliban sa force tight, ay naka-thread sa dulo. Parang ganito, naka-thread rin sa dulo. Pero naka-bull barrel na siya. Okay? Kumbaga, binul barrel ko na, tapos yung yung bull barrel na yun ay naka-thread rin dito sa dulo at may thread sa loob yun. Kaya naka-bull barrel na plus compensator na nakakabit na doon sa kanyang sleeve.
Pwede rin naman kayong magpagawa ng isang buong bull barrel. May gumagawa din 'yan na ano, saglit lang. May kukunin ako. Ay sorry, hindi ko nakita yung aking hindi ko nakita yung aking blank na barrel. So may gumagawa din naman ng isang buong barrel na diretso ng barrel, diretso ng bull barrel at diretso na ring compensator. Sang-ayon yan. Yan ang mga matitibay na mga compensator. Kaya ang compensator po ay hindi pare-pareho. Hindi compensator ay isa lamang ang compensator. Marami po yan. May naka-thread, may naka-bull barrel, may naka-sleeve. Ganyan yan ang compensator. So, alin doon ang tumalsik. Okay. At yan ay, pag hindi man yan pinadaan sa precise na machine, pagka hindi precise ang pagka-machine yan, ay po pwedeng sumabit, parang silencer din ito na na inattach mo Pwedeng sumabit yung bala sa butas, at pwede rin ikasira. At pwede rin yung sinabi mo tumalsik. So, yun ang paliwanag ko dyan. Hindi lahat ng mga compensator ay pare-pareho ang pagkagawa. Iba-iba yan. Maraming design. Kasi ang mga gunsmith, malilikot ang utak niyan. Totoo lang sa inyo. Malilikot ang utak ng mga gunsmith. Wala yang inisip. Kamukha nitong mga ganito. Yan mga experiment na ganyan. Marami ang gunsmith, sari-sari ang mga ginagawa. Kasi nga, gusto ng mga shooter na makalamang, sa recoil. Ano ba ang compensator? Ang compensator ay nakaka-reduce ng recoil. Okay, pinapalambot ang pagkasa. Yan, may video tayo niyan. So, ayan, ang purpose ng may mga compensator. So, hindi natin pwedeng ipakita ang paggagawa ng compensator. Bawal yan. Pero, ipinaliliwanag ko lamang sa inyo kung bakit may compensator at papaano yan ina-attach sa baril ang mga safe na compensator. So alam na ninyo ang mga compensator na hindi safe, yung mga nakadirekta sa barrel bushing. Yun ay hindi para sa akin hindi safe yun. At kung hindi maganda ang pagkakamasin yan, pwedeng sumabit ang bala. So ayun ang paliwanag ko diyan. At nulit ko, ang mga Glock may nabibili ng ready-made na. May extended barrel na. Okay, ang mga Beretta, extended barrel na yan, papalagyan mo na lang ng thread, diretso na yan. Na papalagyan ng compensator. Kamukha nito. Ito, maliit lang yung ginawa ko Okay, so, may malaki niyan. Ang compensator pati, may malaki, may maliit. Conforme sa mga design yan ng mga gumagawa. So ayan talaga ang purpose ng compensator. Gawa ng mga shooter yan. So pero kung may mga compensator yung inyong baril ay sa modified category na kayo mapapalaban diyan. Wala na kayo sa standard kasi modified na yan At ang inulit ko, ang modification ay hindi pinahintulutan sa YouTube. Kaya hindi natin po pwedeng ipakita yung paggagawa ng compensator. Pero pwede nating explain kung ano ba gayang purpose ng compensator na yan, paano ikinabit yan. Yan lang ang kaya kong gawin sa YouTube. Kasi yung iba, humihiling na gumawa tayo ng gano'n ay bawal po yan sa YouTube. So, sumusunod lamang tayo sa community guidelines. Ang tanging ko lang sa inyo ay mabigyan ko kayo ng babala kung ano yung mga hindi dapat gawin sa inyong mga baril. Yan ay asigun yan o sa aking karanasan. Dahil sa napakahabang karanasan ko na sa pagka-gunsmith, may mga dinaanan na rin tayo ng mga experience sa mga ganyan, sa mga paggagawa ng baril. So, binabahagi ko lamang sa inyo yung aking naging mga experience. Kaya, maganda yan, tinatanong ninyo, kung may nakita kayong ganyan sa YouTube, maganda yan ay tinatanong ninyo sa akin. At
sasagutin ko yan sang-ayon sa aking maliit na kalaman at sa aking experience. Okay, maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan din kayo tungkol naman sa compensator. So, babasahin ko lamang yung ating community guidelines. Ang community guidelines natin ngayon ay si Gameboy, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay. Si Gameboy ay may 59 engagement. Si USTD ay may isang engagement. Si JR Tindok ay may 49 engagement. Si Kablas ay may 1 engagement. Si Milo Maranan ay may 50 engagement. Shoutout sa iyo Gameboy, shoutout sa iyo USTD, shoutout sa iyo JR Tindok, shoutout sa iyo Kablas, at shoutout sa iyo yung Maranan. Okay, hanggang sa muli natin videos. Marami pong salamat sa inyo lahat.